yung mga mahirap mapaligaya. Amen? Amen. Kahit sa samahan, huwag natin sabihin ang isang samahan ng pagsimbahan. All people, there are holy. Marami pong huli, pero hindi holy. Nahuhuli sa kabanalan, nahuhuli sa paggawa ng mabuti, nahuhuli sa kababaan ng loob, nahuhuli sa kadalisayan ng kaisipan at ng puso. All of us wants to become holy, but it's not easy to become holy. Bakit po? Lahat tayo, may kanya-kanya tayong sumpungan to, bakit? Lahat tayo, may kanya-kanya tayong kailangan. I want you to go back to the basics. Ano sabi ko sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas? Cast your nets into the deep. Looking unto in that deep. Looking unto. Cast your nets to the deep. And I want you at the first part of our reflection, we need also to learn and to experience cast our nets, our feelings, our emotions, our spirits into the deep. Kilalanin natin ang sarili natin. Kasi po kung minsan, mapagkilapis tayo. Mapagkilapis tayo. Pero kung minsan, yung sarili natin, hindi natin nakikilapis. Antayin natin maglapis ng iba, pero yung sarili natin, hindi natin nakikilapis. Kaya that is the reason why we can easily fall into sin. Kaya po ang ganda ng Biblia tungkol sa pagtukso ng demonyo kay Jesus. Bakit po? Ang demonyo po kilapis na kilapis tayo. Para siyang alahero. Alam niya kung anong uri ng karap meron tayo at alam din niya kung anong tanso na meron tayo sa ating pagkatao. Kaya, once na hindi natin nakikilapis ang ating sarili, pag dumating na sa ating mga pagsubok, nandito na yung kawalan ng pananampalataya pagtitiwala sa Diyos. Wala kinapansin siguro sa sarili ninyo. Baka na-experience ninyo, urong sulong, dadalo sa gawain ng sarili ninyo. Wala bilang aatras. Nakarinig ng ibang bagay tungkol sa sarili ninyo ay nandun na yung pagtitiwala. Ay, oo, stop muna ako, kaya muna ako. Rest muna ako. Kumisan, kapag oras na may mga gawain, ano kumisan ang nasa sa isip? Ano kumisan ang nasa sa dito? Huwag natin hindi natin maalis, may inigitan. Hindi natin maalis, may competition. Hindi natin maalis, puro ako. Myself, me, and I. Puro ako. Nawawala yung kababaan ng loob. But here is Peter. Here is Peter. A good example of an ordinary person who encountered the Lord. Panginoon, pakiusap ko. That is the reason behind kung bakit siya ay nagpadira pa sa harapan ni Jesus. And what is the reason of Peter kung bakit siya nagpadira pa sa harapan ni Jesus? Lord, I am not worthy. I am not worthy. I am a person. Go away from me, Lord. I am a person. I am not a righteous person. I am not a holy person. I am not a good person. But I am a sinful person. Yun ang ikinatuwa ni Jesus kay Peter, kay San Pedro. Talos ni Simon yung kanyang kailangan. Talos ni Simon kung sino siya. Na pag humarap na siya sa Diyos, kapiling kapranggot lamang siya. And that's why what Jesus says to him, no, you will no longer become a fisherman, but you will become fishers of men. Hindi ka na ngayon magiging mamamalakaya ng mga isda, kundi ikaw na ay magiging mamamalakaya ng mga tao. Bakit? Narating ni Pedro yung lalim ng kanyang pagkatao. Nakilala ni
sino siya, do him unto cast your net of your life into the deep, so that you may learn and you will experience to encounter your own self. And when that you experience that you know yourself and you encounter yourself, then you will learn to understand and to know your brother, your sister. At yun ang mahalaga eh. Matututo natin kilalanin yung isa't isa. Makukunawaan natin kung bakit ganoon ang kanyang hilig, kung bakit ganoon ang kanyang gawin. Wala na yung hintuturo na mapagturo ng kamalian ng kanyang kapwa. Marami po sa atin kung isang fault finder. Ang nakikita hindi ganda ng kapwa. Ang nakikita ay yung pintas dun sa kapwa. Kung minsan na kahit maliit lamang na pintas pinalalaki yung pagkamali ng kapwa. Is there any act of Christian charity there? No. Walang akto, walang kilos, walang galaw ng mga Kristiyanong pag-ibig o pagmamahal. Amen? Amen. And then, can we say also, as being chosen by God in this kind of apostolate, is there any change that happened within? Meron po bang nangyaring pagbabago sa atin? Yun ang tanong. Sa ating bang pagiging kaanib sa samahan ng Santo Niño, anong pagbabago? Ang dila ko bang dalahira? Ang dila ko bang palaintriga, chismosa? Ito bang dila kong matabil sa pagsalita ng mga salitang maaaring nakakapalapit ako ng kapwa-tao ko na dulot ay panglalaki, pangsisim, panunuri sa aking kapwa-tao. Is there any change that happened when I incorporate myself to the samahan ng Santo Niño? The way that I encounter people or person, is there any change in me? I am no longer a chosen person sa larangan ng pakipagkapatao. Namimili pa ba ako ng apat na tao na aking pakikibagay, aking pakikitumukan? Kahit pa ito ay sasabihin kalibel ko o hindi ko kalibel, ay ako'y nakikitungo. Amen. And at the same time, what is my real reason? What is my real reason? Sa aking pagpunta sa lugar ni Santo Niño. What is my real intention? What is the real motivation? Is just simply to be cured and to be healed physically. Or I want more to experience a certain kind of healing, especially more of the illness that is striking and beaten my spirit. Amen? Okay po. First part, pakibisibil po yung white paper ng ating